Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan mula po dito sa Pilipinas hanggang doon po sa iba't ibang panig ng daigdig, sa iba't ibang bansa. Binabati ko po kayo ng isang masaya at pinagpalang gabi sa inyong lahat. Salamat sa Diyos dahil sumapit na naman ang gabi. Tayo po ay makakapagpahinga naman At salamat sa Panginoon dahil may nilikha siyang gabi. Ang ating mga katawang lupa na mga pagod ay makakapagpahinga po uli. At purihin po ang ating Diyos sa oras na ito. At patuloy ko pong inihiling ang gabay, patnubay ng ating Panginoon upang may pagpatuloy ko po ang pagbabasa ng kanyang salita dito po sa ating Relimix Content Channel. Kaya mga kaibigan, kung kayo po ay nariyan na, tayo po ay magpapatuloy na sa pagbabasa ng ating ginagawa dito sa aking YouTube channel sa bawat araw. Ngayon po ay pang day 44 na po natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At andito pa rin tayo sa Book of Numbers o sa Aklat ng Bilang. At tayo po ay nasa chapter 29 na. Ang title po nito ay Ang Handog sa Pagdiriwang ng Bagong Taon. Simulan ko na po mga kaibigan. Sa unang araw ng 7 buwan, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong at huwag kayong magtrabaho sa araw na iyon. Yaoy araw ng pagdiriwang, magdala kayo ng handog na susunugin. Ito ang inyong ihahandog, isang batang toro, isang barakong tupa, at 7 korderong walang kapintasan. Samahan ninyo ito ng handog na pagkain, 6 na litrong harinang minasa sa langis para sa toro, 4 para sa tupa, at 2 para sa bawat kordero. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa inyong mga kasalanan. Ang mga handog na ito'y bukod sa mga handog na susunugin at handog na pagkain at inumin sa bagong buwan at sa araw-araw. Ito'y susunugin ninyo para maging mabangong samyo kay Yahweh. Ang handog sa araw ng pagbabayad sala. Sa 10 araw ng 7 buwan, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong na may kasamang pagpapakasakit. Huwag din kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Sa halip, magdala kayo ng handog na susunugin para maging mabangong samyo kay Yahweh. Ito ang ihahandog ninyo, isang batang toro, isang barakong tupa, at 7 kordero na pawang walang kapintasan. Sasamahan ninyo ito ng handog na pagkain, 6 na litrong harina na minasa sa langis para sa toro, 4 para sa tupang lalaki, at 2 naman para sa bawat kordero. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan, bukod sa pang-araw-araw na handog na susunugin at handog na pagkain at inumin. Ang handog sa pista ng mga kubol. Sa 15 araw na 7 buwan, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong. Huwag din kayong magtatrabaho sa araw na iyon at 7 araw ninyong ipagpipista si Yahweh. Kayo'y magdala ng handog na susunugin para maging mabangong samyo kay Yahweh. Sa unang araw, batang toro, 2 barakong tupa, at 14 na korderong iisahing taon ang gulang at walang kapintasan. Sasamahan din ninyo ito ng handog na pagkain, 6 na litrong harina na minasa sa langis para sa bawat toro, 4 para sa bawat lalaking tupa, at 2 naman para sa bawat kordero. Sasamahan din kayo ito ng nakatakdang handog na inumin. Bukod dito, maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan.
Sa ikadalawang araw, ang ihahandog ninyo'y 12 batang toro, 2 barakong tupa, at 14 na kordirong iisahing taon at walang kapintasan. Sasamahan ito ng handog na pagkain at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Bukod dito, maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan. Sa ikatatlong araw, ang ihahandog ninyo'y 11 batang toro, 2 barakong tupa at 14 na korderong iisahing taon ang gulang at walang kapintasan. Sasamahan din ito ng handog na pagkain at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Bukod dito, maghahandog din kayo ng isang kambing para sa kasalanan ng bayan. Sa ikaapat na araw, ang ihahandog ninyo'y 10 batang toro, 2 barakong tupa at 14 na kordirong iisahing taon at walang kapintasan. Sasamahan ninyo ito ng handog na pagkain at inuming gaya ng nakatakda para sa unang araw. Bukod dito, maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan. Sa ikalimang araw, ang ihahandog ninyo'y 9 na batang toro, 2 barakong tupa at 14 na kordirong iisahing taon at walang kapintasan. Sasamahan ninyo ito ng mga handog na pagkain at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Bukod dito, maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan. Sa ika-6 na araw, ang ihahandog ninyo'y 8 batang toro, 2 barakong tupa at 14 na korderong iisahing taon at walang kapintasan. Sasamahan ninyo ito ng mga handog na pagkain at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Bukod dito, maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan. Sa ikapitong araw, ang ihahandog ninyo'y 7 batang toro, 2 barakong tupa at 14 na kordirong iisahing taon at walang kapintasan. Sasamahan din ninyo ito ng mga handog na pagkain at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Bukod dito, maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan. Sa ika-8 araw, magdaos kayo ng banal na pagpupulong at huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Magdadala kayo ng handog na susunugin para sa maging mabangong samyo kay Yahweh. Ito ang inyong ihahandog, 1 batang toro, 1 barakong tupa at 7 korderong iisahing taon at walang kapintasan. Ito'y sasamahan ninyo ng handog na pagkain at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Bukod dito, maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan. Ang mga nabanggit ay ihahandog ninyo kay Yahweh tuwing ipagdiriwang ang mga takdang pista bukod sa mga handog na ipinangako kusang loob, susunugin, pagkain, inumin at pangkapayapaan. Lahat ng ito ay sinabi ni Moises sa mga Israelita ayon sa iniutos sa kanya ni Yahweh. Ituloy po natin sa chapter 30. Mga tuntunin tungkol sa panata ng isang babae. Sinabi ni Moises sa mga pinuno ng bawat lipi, ito ang utos ni Yahweh, kung kayo'y namamanata o nangako kay Yahweh, huwag ninyong sisirain, kailangang tupdin ninyo ang bawat sumpang binitiwan. Kung ang isang dalagang nasa pagkukupkup pa ng kanyang magulang ay mamanata o mangako kay Yahweh nang naririnig ng kanyang ama at hindi ito tumutol, may bisa ang panata o pangakong yaon. Ngunit kung tumutol ang ama matapos marinig ang pamamanata, walang bisa ang panata ng nasabing dalaga. Wala siyang sagutin kay Yahweh pagkat hinadlangan siya ng kanyang ama. Kung ang isang dalagang nakapanata o nakapangako ng wala sa loob ay
magkaasawa, mananatili ang bisa ng panata o pangako. Kung magsasawalang kibo ang lalaki sa araw ng malaman niya iyon. Ngunit kung tumutol ang lalaki sa araw na malaman iyon, mawawala ng bisa ang panata ng babae at hindi siya parurusahan ni Yahweh. Kung ang isang babaeng balo o babaeng hiwalay sa asawa ay manata o mangako, ang bisa nito ay mananatili. Kung ang isang babaeng may asawa ay mamamanata o mangako, may bisa ito kapag hindi tumutol ang kanyang asawa sa araw na malaman niya ito. Ngunit kung ang panata o sumpa ng babae ay hindi magkakabisa kapag tumutol ang lalaki sa sandaling marinig niya ito, siya'y walang sagutin kay Yahweh pagkat tutol ang kanyang asawa. Anumang panata o pangakong gawin ng babae ay walang kabuluhan kung tututulan ng kanyang asawa, ngunit magkakabisa kung sasang-ayunan ito. Kapag hindi tumutol ang lalaki sa araw na malaman niya ang panata ng asawa, may bisa ang panatang iyon. Ngunit kapag pinawalang bisa niya iyon, pagkaraan ng ilang araw, siya ang mananagot sa di pagtupad ng kanyang asawa. Ito ang mga tuntuning sinabi ni Yahweh kay Moises tungkol sa panata ng mga babae. Tuloy po natin sa chapter 31, ang paghihiganti sa mga Midianita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ipaghihiganti mo muna ang Israel sa mga Midianita bago kita pamahingahin sa piling ng iyong mga ninuno. Kaya sinabi ni Moises sa mga Israelita, humanda kayo sa pagkikipagdigma sa mga Midianita para matupad ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanila. Bawat lipi ay magpadala ng 1,000 kawal. Nagpadala nga ng 1,000 kawal ang bawat lipi, kaya't nakatipon sila ng 12,000. Pinapunta sila ni Moises sa labanan sa ilalim ng pamamahala ni Finis na anak ng saserdoting si Eleazar. Dala niya ang mga kagamitan sa sangtuaryo at ang mga trompeta. Tulad ng utos ni Yahweh kay Moises, nilusob nila ang mga Midianita at pinatay ang lahat ng lalaki. Napatay nila ang 5 hari ng Madyan na sina Evi, Rekem, Sur, Hur, at Riba, pati si Balaam na anak ni Beor. Binihag nila ang mga babae at ang mga bata at sinamsam ang kanilang mga bakahan, kawan at lahat ng ari-arian. Sinunog nila ang mga lungsod at lahat ng tirahan doon. Sinamsam nga nila ang lahat ng maaring samsamin at binihag ang lahat ng dapat bihagin. Lahat ng ito'y iniuwi nila sa kanilang kampamento sa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Jordan at tapat ng Jericho. Dinala nila ang mga ito kay Moises sa saserdoting si Eleazar at sa matatanda ng bayan. Ang pagkamatay ng mga bihag na babae at paglilinis ng mga samsam. Sila'y sinalubong ni Moises ng saserdoting si Eleazar at ng mga pinuno ng Israel sa labas ng kampamento. Nagalit si Moises sa mga punong kawal mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Sinabi niya, bakit hindi ninyo pinatay ang mga babae? Hindi ba ninyo alam ang ginawa ng mga taong ito? Sila ang humikayat sa mga Israelita na magtaksil kay Yahweh noong sila'y nasa Peor. Sila ang dahilan kaya sinalot ni Yahweh ang buong bayan. Patayin ninyo ang mga batang lalaki at lahat ng babaeng nasipingan na. Itira ninyo ang mga dalaga at iuwi ninyo, ngunit huwag muna kayong papasok ng kampamento. 7 araw muna kayo sa labas ng kampamento. Lahat ng nakapatay at nakahipo ng patay, pati ang inyong mga bihag ay maglilinis sa 3 at 7 araw ayon sa kautusan. Linisin ninyo ang iyong mga kasuutan, mga kagamitang yari sa balat, lana at kahoy. Sinabi ni Eleazar sa mga kawal na nanggaling sa labanan,
Ito ang utos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Ang mga ginto, pilak, tanso, bakal, lata, at lahat ng hindi masusunog ay pararaanin sa apoy para luminis. Pagkatapos, huhugasan ito ayon sa kautusan. Lahat ng maaring masunog ay lilinisin ayon sa kautusan. Sa ikapitong araw, lalabhanin ninyo ang inyong kasuutan. Sa gayon, lilinis na kayo ayon sa kautusan at maaari nang pumasok sa kampamento. Ang paghahari sa mga samsam. Ang paghahati sa mga samsam. Sinabi ni Yahweh kay Moises, tawagin mo ang mga saserdoting si Eleazar at ang matatanda ng bayan at bilangin ninyo ang mga samsam. Pagkatapos, hatiin ninyo ang isang bahagi ay para sa mga kawal, ang isa'y sa bayan. Kunin mo ang isa sa bawat 500 hayop o taong makakaparte ng mga kawal at ibigay sa saserdote. Eleazar. Ito'y handog kay Yahweh. Sa kaparte naman ng bayan, kukunin mo ang isa sa bawat 50 tao o hayop at ibigay mo naman sa mga Levita, sa mga nangangalaga sa tabernakulo. Gayon nga ang ginawa ni Moises at Eleazar at nasamsam sa Madian. Ang nasamsam sa Madian na kanilang naiuwi ay 675,000 na tupa, 72,000 na baka, 61,000 na asno, at 32,000 na babae na hindi pa nasisipingan. Ang kalahati nito ay nauwi sa mga kawal, 337,500 na tupa ang napunta sa kanila at ang handog nila kay Yahweh ay 675. Ang mga baka ay 36,000 at 72 nito ang inihandog nila kay Yahweh. Ang mga asno ay 30,500 at 61 naman ang inihandog nila kay Yahweh. Ang mga babaeng nakaparte nila ay 16,000 at ang 32 nito ay inihandog nila kay Yahweh. At tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises, lahat ng handog kay Yahweh ay ibinigay niya kay Eleazar. Ang kalahati ng samsam na kaparte ng bayan ay 337,500 na tupa at 36,000 na baka, 30,500 na asno at 16,000 na babae. Mula sa kaparting ito ng bayan, kinuha ni Moises ang isa sa kawal, 50 hayop o tao at ibinigay sa mga Levita na siyang nangangalaga sa tabernakulo. Ito'y ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. Lumapit kay Moises ang mga pinunong kasama sa labanan. Sinabi nila, binilang po namin ang aming mga kasamahan at isa man po'y walang namatay. Dala po namin ang mga gintong alahas na aming nasamsam tulad ng pulseras, singsing, hikaw at kwintas upang ihandog kay Yahweh. Ang lahat ng ito'y ipinakuha ni Moises kay Eleazar nang timbangin nila ay mahigit na 400 libra. Hindi ibinigay ng mga kawal ang kanilang samsam. Ang mga alahas na gintong tinanggap ni Moises at Eleazar mula sa mga pinuno ay dinala nila sa tuldang tipanan bilang handog ng Israel kay Yahweh. Purihin po ang Panginoon, mga kaibigan, sa ating binasa dito po sa Bilang chapter 29 hanggang 31. Dito po sa Bilang 29, nakita po natin dito, yung mga instruction sa araw ng piyesta, mga instruction ni Yahweh. Hindi po sila naglalasing, nagpupulong po sila ng maayos. Siguro ay pinag-uusapan nila ang mga magagandang pangyayari na ginawa ng Diyos sa kanila at
pinag-uusapan nila na siguro yung mga handog, okay, itong instruction ni Yahweh, kailangan malinis. At yung mga baka, yung toro, yung mga lahat ng hayop na ihahandog. Hindi po natin dito nakita yung mga naglalasingan, nagiinuman, kung ating ikumpara sa panahon natin. Ano po? Ito po ay araw ng ang handog sa pagdiriwang ng bagong taon. Yan. So, araw-araw po ay naghahandog sila at sinusunod po nila ang instruction ni Yahweh kay Moises. At ito naman po ang sinasabi at pinapaliwanag ni Moises sa mga tao na ganito ang utos ni Yahweh. Ito yung instruction, ganitong hayop ang gagamitin at yun ay mga nakadetalye sa bawat gagawin ng mga Israelita. At hindi po natin dito nakita na nagsayawan sila, nag-inuman sila. Kumbaga walang happy-happy, ano po, ibang-iba ang panahon na iyon sa panahon ni Yahweh at sa panahon ng mga Israelita. Pagamat ang title po nito ay pagdiriwang ng bagong taon, yun po ay panahon ng paghahandog sa Diyos. Paghahandog sa Diyos. Hindi po panahon ng pag-iinuman at pagsasayawan at pagsasaya ng walang kapararakan. Ano po? At dito naman po sa chapter 30, ang tungkulin naman sa mga panata. Ano po? Alam na po natin lahat yan kung ano ang mga panata. Basta kailangan po nating gawin ang mga bagay panindigan at to pa rin kapag meron po tayong panata o ipinangako kay Yahweh. Pero meron din po ditong sinabi ang Panginoon kapag ang isang anak ng babae ay manata, magkaroon ng panata kay Yahweh at ito'y hadlangan ng kanyang tatay, ay hindi naman po magkakasala. O kung yung babae man ay mag-asawa na andoon ang kanyang panata, kapag ito po ay nalaman ng kanyang asawa at hindi humadlang, hindi rin po ito magkakasala. So, kumbaga, kapag wala lang humadlang, ay talagang, ay kung hadlangan ang kanyang asawa, ay hindi po magkakasala ang babae na manata. Ano po? So, kailangan lang siguro ay pag-usapang mabuti o magtapat ng isang babae sa kanyang asawa na meron siyang panata kay Yahweh. So, kumbaga ganun po kaayos ang mga instruction ng Panginoon. At dito naman po sa chapter 31, andito naman po yung pakikidigma. Ano po, si Yahweh mismo nagsabi kay Moises na bago ka muna mamahinga, o baka mamamatay na dito si Moises, ay digmain mo muna ang Midian. At nanalo po sila. At lahat po ng kanilang nasamsam ay nagbigay pa rin ng instruction ng Panginoon na hatiin ng maayos. Lahat-lahat ay magkakaroon. Lahat ng lipi, lahat ng buong lipi ng Israel sa panahon na yon ay magkakaroon po ng bahagi. Ano po? Ngunit binabasa po tayo dito na yung mga pinuno lang ang nagbigay ng kanilang nasamsam na mga alahas, ngunit ang mga kawal ay hindi. At siguro sa mga susunod nating babasahin ay titignan natin kung nagkasala po ang mga kawal kay Yahweh sa hindi bigay ng kanilang mga nasamsam. At napansin po natin dito na equal po talaga. Kumbaga si Moises, hindi po siya nangurap. Na kumbaga kahit si Eleazar ay hindi. Pwede naman mag-usap si Moises at saka si Eleazar na ganito na lang ang ibigay natin sa mga pinuno, sa mga kawal, sa bawat lipi ay ganito lang. Ang kay Yahweh ay ganito lang din. Kundi paghatian na lang natin dalawa yung matitira pa kahit si Eleazar ay meron ng sinabi si Yahweh na ibibigay. Ano po? Pero hindi po ganun eh. Sa panahon po ni Moises at ni Eleazar, pati po kay Aaron, ay wala pong korupsyon. Akong nababasa pa. Kumbaga talagang sinusunod nila
kung ano ang utos ni Yahweh. Sana nga po mga kaibigan, kahit man sa ating panahon ngayon, sa panahon ng ating bansa, maganda talaga kapag equal, kumbaga yung pagbabahaginan. Kunyari, okay, ito yung pundo ng Mindanao, ito yung pundo ng Luzon, ito yung pundo ng Visayas, ito ay pamamahalaan ng pinuno ng bawat lalawigan, at kung ano naman po yung pinuno, kunyari po ito'y gobernador, kanya naman pong ibabahagi ng tama, equal doon sa kanyang congressman, hanggang mayor, hanggang sa lahat-lahat ng nakapwesto sa ibaba hanggang barangay. Siguro po pag ganun ang hatian, siguro masaya maunlad ang ating bayan. Kaya lang, sabi ko nga, sa panahong ito, ang mga mahihirap ay lalong naghihirap at ang mayayaman ay lalong yumayaman. Bakit? Kasi ang tao sa panahon natin ay mga gahaman sa mga material na bagay dito sa mundo. Pero sa panahon ni Moises, ni Eleazar, ni Aaron, ay maayos po ang pagsunod nila sa instruction ni Yahweh. Sabi ko nga okay, sa ating panahon ngayon, sa ating bayan, ang pinakamataas dito ay ang presidente. Sino ba ang susundin ng presidente? Siyempre po, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ngayon, papaano makakasunod ang Pangulo ng isang bansa kung wala siyang naririnig o nababasa na salita ng Diyos, di po ba? Kasi ang Panginoon ang nagbibigay ng instruction sa mga pinuno. So, ang pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay presidente. Ngayon, sino naman ang magsasabi sa presidente kung ano ang kanyang gagawin, di po ba? Ang nangyayari ngayon, kung ano lang ang maiisip ng presidente at ano ang sasabihin ng kanyang mga tawag dito, nasasakupan ng mga leader, yung mga baba sa kanya, ayun lang din ang kanyang gagawin. Pero kakaiba kapag ang Diyos po ang nagtuturo sa isang pinuno kung ano ang kanyang gagawin, kung anong pamumuno ang kanyang gagawin para umunlad ang kanyang bayan at umunlad ang buhay ng mga mamamayan, yun po ang napakaganda. Kaya mga kaibigan, sa panahon po natin ngayon, ay wala po tayong magagawa kung ano man ang nangyayari, kundi ang ating ipanalangin matagal na mga kaibigan. Mula po ako nung ako'y naging intercessor pa mula na 1998, wala na po kaming ibang iniiyak at iniluluhod sa Diyos. Ang bawat presidente ay aming iniluluhod na sana ay maging tapat siya sa Diyos, tapat sa bansa, tapat sa mga mamamayang Pilipino na nagluklok sa kanilang mga pwesto, at magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos na hindi gumawa ng masama. Minsan, nakakapangilabot isipin, lalo na yung mga nakaharap sa korte, yung mga resource person na Biblia po, nothing but the truth. O di po ba? Wala akong ibang sasabihin kundi ang katotohanan lamang. Yan. And help me God. Tulungan ako ng Diyos. Parang ano na lang yun Parang isang ano na lang. Parang normal na lang yun na binibigkas pero wala sa puso. Ano po? At meron din pong mga hukom. Yan. Mga hukom na kung minsan ay naririnig din natin sa news na nababayaran. Kumbaga, yung mga walang sala, yun ang nakukulong, at ang mga tunay na may sala ay yun ang nasa labas. Kaya, dito po talaga sa mundo ay unfair po talaga ang maraming bagay dito. Pero, wag po tayo mag-aalala kasi kapag tayo po ay nasa Panginoon, hindi man po mangyari o hindi man maganap yung mga nais ng tao na mangyari sa ating bansa o sa ating mga pinuno, ang mahalaga mga kaibigan ay patuloy tayong sumusunod sa instruction ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang salita. Ano po? Kasi sabi ko nga, hindi mahalaga sa Diyos ang mga material na bagay, kundi ang pinakamahalaga sa Diyos yung buhay ng kanyang mga anak na makauwi sa kanyang kaharian. Kaya
magpatuloy lang po tayo sa pananalangin kasi tungkulin po natin yan bilang mga anak ng Diyos, ang ipanalangin ang ating mga pinuno, ang ating bansa, ang mga sandatahang lakas ng Pilipinas, ang bawat buhay ng mga Pilipino, ang buong sambayan ng Pilipino. Kailangan po nila ang ating mga panalangin. At huwag po nating ipagkait ito mga kaibigan sa ating bansa, sa kabuuhan ng ating bansa. Huwag po natin itong ipagkait ang ating panalangin, even ang body of Christ. Lalo po nating ipanalangin na nawa ay huwag ding masuhulan ang mga lingkod ng Diyos, ay huwag masilaw sa salapi. Ano po, dahil marami na rin po akong nabalitaan at nakita din na talagang nawawala po sa align ang paglilingkod sa Panginoon dahil sa pera. At sabi nga po, ang pera ay walang kapangyarihan. Ni kaunti walang kapangyarihan ang pera. Nagkakaroon lang ng kapangyarihan ang pera dahil sa paggamit ng tao. Kung mali ang paggamit, nagkakaroon po ng kamalian at nagiging marami ang pera. Pero kung tama ang paggamit, malinis po ang pera at nagiging pagpapala po ito sa buhay natin. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang ating Bible reading na naman ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong mga buhay. Salamat po sa patuloy na nakikinig. Maraming salamat po sa gabing ito, sa araw na lumipas. Ano po, napakainit kanina. At salamat po. At kuhanin ko na rin po ang oras na ito. Magpapasalamat din po ako sa inyo kagabi sa mga nakasama po ng aking silent live. Magdamag, salamat po sa inyong mga buhay, sa inyong suporta. Pero higit po sa lahat mga kaibigan, ng akin pong hinihiling, nawa po ay naririnig ninyo itong aking binabasa na salita ng Diyos, ang aking mga sharing, ang aking mga testimonies, ang aking mga patutuo, at lahat ng kabutihan ng Diyos na aking ibinabahagi dito sa aking YouTube channel. Yan po ang pinakamahalaga mga kaibigan. Kaya nga po andito ako sa YouTube upang sa ganon maibahagi ang salita ng Diyos sa lahat po ng makakaparinig o makakapakinig, makikinig at makikinig pa sa bawat araw. Maraming salamat po sa Diyos. Purihin po ang ating Panginoon sa oras na ito. Sa Diyos po ang parangal at papuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.